Hello everyone, magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, it's been 3 months simula nang umpisa natin ang garden po nito. So again, ito po yung bago nating garden na nahiram po natin. And again, tulad ng sinabi ko dati, ang usapan po sa lupa na ito, basta panatiliin ko lagi lang malinis siya, pwede ko po siyang gamitin ng libre. So again, nakuha natin to May and August na po ngayon. So, it's been 3 months. At, ayun na po ang mga halaman natin. So, marami na sa mga halaman natin na natapos. Mais, kalahati ng patatas natin, na harvest na natin. Yung pakwan natin, melon, tapos na. Climbing beans. Yung mga mais dun sa kabila, tapos na rin. Yung kamatis dito, wala na rin. Pero actually, hindi naman natin napakinabangan yung kamatis. Pangit. And yung sitaw, patapos na rin po yung sitaw natin. So inaantay ko na lang yung matuyo and tatabasin ko na yan. Tatanggalin ko yung mga balag niya, pati yung tala, yung pagapangan. Then tatabasin po natin yan, lilinisin natin para sa susunod na crop. So again, pinag-iisipan ko magtanim ng sibuyas para susunod na crop or pamalit sa mga tinanim natin na una. So most likely, tataniman ko rin yun, yung pwesto ng sitaw. So mahaba-haba yan. Yung tinaniman natin ng mais dito, lalagyan ko rin ng sibuyas. Doon sa kabila. And yung tinaniman natin ng pakwan at melon, pinag-iisipan ko pa kung sibuyas din ang ilalagay natin or ibang klase ng gulay. So, update ko kayo kung ano ang gagawin natin. So, silipin natin ang garden ko. Ito na po itsura ngayon ng saging na tinanim natin. And now, papakita ko sa inyo pa isa-isa ang mga natitirang halaman sa garden po natin. Kung ano na po itsura nila, ano namumunga. Balik rin ko lang camera. So, okay guys, so tulad ng sinabi ko, yun na po ngayon ang itsura ng saging natin. Ayan po. Malaki na po siya or mataba na ang puno niya. And again, ito yung isang orange natin ay medyo hindi pa gumaganda pero may isang bunga. Yung saluyot natin, ayan po. Lumalaki na rin po. And actually, naglalabas na siya ng mga seeds. Ayan po yung bunga niya. Sabi ko sa mga borders dito, pag gusto nila, kumuha lang sila. Walang problema. Kaso, walang kumukuha. So, I think kailangan niya matalbusan para lumago maigi. So, yung yako natin, may laman na po siya. Siguro mga ganitong kataba. Yung lalaki ko. Then, yung mga kasaba natin, ayan po. Yan, lumalago na. May nakapansin ako dito parang yung lumalabas na eh. Hindi ko matandaan kung saan. Kung dito, I think kung yata sa kabila. So, yung isang beses may nakita kasi ako parang lumalabas na yung, ito pala, sorry. Layo dun sa sinabi ko. Ayan o. Yan ang kamuting kahoy na yan. Ito rin o. So, dapat dito tabunan natin. Para maglaman siya ng maayos. So, later on, tatabunan natin ng maayos yung mga iba. Check natin. Para hindi sila kainin ng mga hayop. So again, yung patatas natin dito, yung kalahati, tapos na meron pa tayo ditong kalahati na natitira. Kaya lang parang hindi medyo gumaganda yung patatas natin dito, pero ito, nagbubulaklak na yung iba dyan. So malalaman natin kung maglalaman sila o hindi. So tulad na nasabi ko, ang mga sitaw natin, ayan po. Tapos na po yung sitaw. Pero yan meron pa rin po silang binubunga at magaganda pa rin po ang haba So pipitasin lang natin yung mga mapipitas natin ngayon. Pero actually hindi ko na sila dinidilig po dahil again, tapos na yan. Hinantay ko na lang matuyo. So yung mga okra natin, yan po, malulusog na. And lagi po tayo nakakapitas dyan.
Ano, ganda ng bunga oh. So ang dami na naman natin pitasing yan. Halos everyday nakakapitas na po tayo ng okra dyan. Ayan ang laki oh. Tingnan nyo guys, ang laki pero I think magulang na yan. Ito oh. Tingnan nyo mahaba niyan guys, oh, mura pa yan. No? Green na green pa oh. Or light yellow green, sorry. Hindi masyado siyang kita sa camera pero in person po, yellow green po ang kulay niya. Ang haba oh. So pipitasin natin mamaya yan. Ang dami doon, lalaki. So marami-rami tayong mapipitas na okra ngayon. Yung mga luya natin. Again, ito yung turmeric na luya. O luyang dilaw. Mga kalabasa natin, yan po. From time to time, pumipitas po tayo pag mayroong umu-order o meron tayong pinagbibigyan. So ito yung pahabol natin na papaya. Yan po, makita nyo may bulaklak na po. Hindi ito kakatuwa nag-split. Ayan, nagkaroon siya ng isa dyan oh. So pag umabot ng November at ito ay hindi pa masyadong malaki, hindi pa siya tumataas, bubunutin ko yan at ilalagay ko sa isang malaking plastic container at iuwi ko po, ipapasok ko sa loob ng mini greenhouse. Ito pa yung isang okra ko guys oh. Yung ganda ng bunga oh. So dito medyo kita yung kulay niya na medyo yellow green. Ganito po yung kulay ng isang okra na malaki doon. So guys, ito yung isang sili ko. Tingnan yung bunga niyan, lalaki oh. I think ito yung Trinidad na sili ko. So sana mag-uwi nito kaya nga lang wala pang hinog eh. So hindi aabot bago kumuwi. Itong sili na to hindi ko matandaan kung ano. Iba ang dahon niya sa ibang tanim natin pero wala pa siyang bulaklak hanggang ngayon. So hindi natin alam kung ano ang itsura ng bunga niya. So yun nandoon, tsaka doon siling pineresco or yung siling pang sigaw or pang paksiw. Papaya naman natin dito ng isa pa. Ito yung pahabol din guys ha. Ayan, may bulaklak pero hindi siya tumutuloy. Siya hindi yan tuloy. Ito. Uy, ito mukhang may laman sa loob. Mukhang tutuloy yun. Sa likod may nakabuka na. Silipin natin sa kabila. So may nakabuka na siya. Pero ng bunga yan oh. So itong sili naman na isang to ay jalapeno. Yan oh, may mga bunga na oh. Siling jalapeno. Sarap yan. Pero itong gusto ko talaga pakita sa inyo. Ito yung mga unang papaya na tinanim natin. And ayan po, kung makikita nyo po, bunga na po yan guys. So, meron din po doon sa likod niya. Ayun, sa tabi sa ibabaw. So, namumunga na po ang papaya natin dito. Pati itong isang to, meron na rin. Po. Doon, bulaklak. At doon, bulaklak pa lang din. So, yung kamote naman natin, may laman na po siya nung meron ako hinukay doon sa may dulo. Sinilip ko lang pero tinabunan ko ulit mga ganito na pong kataba yung laman niya. So, antay pa rin tayo ng konti bago natin sila bunutin. So, yung mga ampalaya ko dito, ayan guys oh. Ganda ng bunga oh. So actually ilang araw din ako hindi nakapunta dito. Hindi ako nakapagpitas kasi sobrang daming ginagawa ko sa bahay. After work, nagmamadali ako umuwi sa bahay. Pero kasi akong inaayos o inaasikaso. So ilang araw akong hindi nakapunta dito. So siguro mga 3 to 4 days din. Yan, oh. So yan, ang dami na ulit bunga.
Ayan guys, oh. Lalakihan na ulit yung mga bunga ng ating ampalaya. So today, meron pa sa baba. So today marami tayong mapipitas na ampalaya. So yung harabilya natin, ayan po, marami na pong natutuyo. So marami na tayong binhi na naman for next year. Pero marami pa rin siyang ayan, mga bago, mga bulaklak. So marami pa rin siyang ilalabas ng mga bagong bunga. Yan tulad yung sabi ko sa inyo yan. Maraming ng tuyo or marami na tayong gagawing binhi. So sa ibang lugar nakita ko, kinakain pa rin nila itong yung mga medyo magugulang na seeds. Nilalaga nila parang sa patane. So pero tayo sa lugar, sa amin kasi hindi namin kinakain yun. Pero yung meron ako mga iba nakilala, dati nangihingi rin sa akin ng ganyan. Inilalaga doon nila parang patane. Sinasama sa gulay. So yun ang kangkong po natin. Ayan po, malago na naman guys. Ayan po. So pag natalbusan natin sila, 1 week lang po, ang kapal na po ulit. So yung gabi natin, yung bungkus ng gabi natin na marami na. So marami na siyang mga bagong anak. So antayin lang natin yan. Pag mga naglaman yan, bubunutin na rin natin. So dati dito yung mga mais natin. So pinag-iisipan ko pa rin kung lalagyan ko ng sibuyas dito, tsaka dito. And mayroon akong pahabol dito na pipino. Yan po, mga bagong tanim lang yan. Pero kung makikita niyo po, mataas na. 4 na piraso lang yan. Hindi na ako nagtanim ng marami kasi. Yung 4 na piraso, hindi nyo na po kayang ubusin actually. Grabe pag namunga yan. Ang dami. So yan, may bunga na oh. So again guys, ito po yung kangkong natin. So makikita nyo, ang gaganda po nila. Kapal na naman po. So ito yung talbusan natin ng kamote dito. And andito yung mga patola natin. Tapos may kalabasa tayo pa rin dito. At upo. So yung upo ko, tingin ko hindi na nagbunga. May bunga siya dati doon, 3 kaso natuyo. So guys, may patola oh. Yan oh. Pwede na yan. Ay, nabulok yung isang kalabasa. Eh, meron isang malaki dito. Meron din isang malaki doon. Oh. Ayan guys. So, doon di pa natin nasisilip. Medyo makapal na yung damo. Eh, meron isa doon nakasabit. Ito nyo? Yun, nakasabit. So most likely may ilang piraso dyan sa loob niyan. So meron pa isa dito. Ito. Ito yung kauna-unahang bunga ng kalabasa na yan. This one. So hindi natin nasisilip kung mayroong bunga doon. Sa kabilang side na yon. Masyado nung masukal. So later on, kailangan natin sigurong matabasan ano ba yan? Nabubulol na ako. Matabasan doon. And makita natin kung mayroon bang may mga bunga doon na wala. So yung kalabasa umaabot na po dito papunta sa sitaw. Umagapang na siya. So kailangan natin siya ibalik pa pag ganon. Sitaw. So later on, lilinisin natin yun. So again guys, ayun na po yung mga sitaw natin. No? So nakakuha na rin po ako ng binhe. Halos 1 timba po. Kasama yung balata, hindi yung seeds. Hindi seeds lang.
So nakapitas ako, ganito, nilagay ko sa timba, pinigpik ko halos isang timba na po nakuha natin na mga seeds ng sitaw. So yan, marami pa rin po dyan. So ito, bago natin tabasin, kukunin ko pa rin itong mga natuyo dyan o yung mga binhe. Yung iba, itatabi pa rin natin. And yung iba naman, ipamimigay po natin. So again, hindi po tayo nagdadamot sa gulay, hindi rin po tayo nagdadamot sa binhe. So namimigay po tayo, libre, depende na lang kung sobrang layo yung nangihingi. Bibigyan natin ng libre, pero syempre yung shipping, kayo na po ang bahala. Pero meron din nga pala tayong mga hindi binibigay ng libre. Siyempre yung mga tulad ng mga bayabas, ganon. Kasi mahal ang puhunan natin doon. Kaya hindi natin pwedeng ipamigay siya ng libre. So dati nagbebenta po ako ng mga hair layerings ng bayabas natin. Pero now tinigil ko na po siya. So ulitin ko, hindi na po ako nagbebenta ngayon ng bayabas kasi ang hirap na po talaga makakuha ng seedlings niya. So yun, may kalabasa pa rin dyan. So yung dati sa Amazon kasi makakakita ka pa ng bayabas, ngayon hindi na. Hirap na talaga makakita. So yun guys, in-update ko lang po kayo sa itsura ng garden po natin dito sa nahiram natin ng lupa. And again, salamat na lang po. Ayan po, nag-start na po magbunga yung papaya natin dito. Yung kamote, again, may laman na po. Patagalin pa po natin ng konti bago natin bunutin. So, I'll be going sa Pilipinas next week, I think. In 2 weeks time, nasa Pilipinas po ako. So, most likely, pagbalik ko na lang, doon ko bubunutin yung mga kamote. And yung sitaw, doon ko sila tatabasan. Tapos doon ko na rin siguro bubungkalin yung lupa para pagtataniman ng mga sibuyas. So again, marami na po tayo mga pula ng sibuyas or seeds ng sibuyas, sorry. And medyo marami yung binili natin, 5 balot yon. So medyo marami yung nabili nating seeds ng sibuyas, 5 balot po yun. Kaya malaki-laki yung kailangan nating space. So again, doon po yung dating pwesto ng sweet corn. Yan yung pinaglagyan ng sitaw. At yung sa kabila, ito pinag-iisipan ko pa kung ano ilalagay ko dito. So again, sana po nagustuhan yung binahagi ko sa inyo. Simple update lang po to. And again, I'll keep you updated sa mga mangyayari po dito. So kung nagustuhan nyo po sana ang video na to, pakilike nyo naman po sana. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yun sa akin. Ingat po tayo lahat,